dito sa park na kung saan yung sinasabi ko sa inyo noon na yung sa mga sakura. So, actually, isang puno pa lang yung bumukadkad. Ayan siya. Pero yung dalawang puno, meron dun sa gawin doon. So, ayan na siya, guys. So, itong park is maganda pa rin. Nakaka-relax sa mata. Ayan, guys. So, na talagang magiging maganda sa kanya. Ngayon, nilagyan nila ng ayan, sakto is na ganyan. So, ayan, dalawa pa lang. So, kasi, ang mga Chinese, kung pamahiin man ng mga Pilipino, mas marami silang pamahiin. Yan. So, hello! Andito pa rin si Carabao. So, ayan guys. Marami silang flower doon sa loob. Kaso, parang bawal magpunta kasi ayun, nakasabit sila. And of course, dito tayo sa may sakura. So, yan pa lang guys, yung bumubukadkad sa mga mga sakura. Ayan. So, sobrang late. Yung ibang mga sakura, lanta na, wala na sila mga flowers. So, ibang part ha, hindi dito. So, ang sarap ng dito. Sarap ng pakiramdam kasi napaka fresh ng nakikita mo. Ayan. Ito tayo dito. So, may mga flower din sila dito. Ayan. Sarap tumambay dyan, eh. Kasi mga tao naman dito, wala naman sila pakialam. Kasi ba maghiga-higa ka dyan. Ayan. Oh my goodness. Ang ganda ng mga bulaklak. Ayan guys. Ayan. Meron silang palaruan ng mga bata rito na talaga naman sa lahat ng mga park ay lagi silang meron nito. Ganyan ka-organize yung mga Taiwanese. So, may warning na nakalagay. Ang sabi dito is bawal daw ang maganda, kaya alis na ako dito. Joke ko lang. Okay guys. Ayan guys, dito sa may banda rito, meron na rin namumukadkad na ayan. Pero hindi pa lahat. Dami pang hindi naka-open ng mga flowers. So, ayan guys. Ito yung ngayon. So, ayan guys. Nakita nyo na kung ano yung rito ngayon sa park. Ayan. Ayan guys, nakita nyo na kung ano yung kaganapan dito sa park na to at super ang ganda. Gustong gusto ko itong park na to guys at talaga namang ayan, wala akong masasabi sa park na to. Talagang nag-effort talaga sila para gandahan itong park na to. So, bye for now guys!
Welcome back to my another mukbang. Today's mukbang is this one, pansit isado, at gumawa ako ng aking papaya salad with matching ayan, nakita nyo naman yung kilawing hipon. Yan ang inilagay ko. So, kasi nakikita ko sa mga sa mga Thailander na nilalagyan nila ng ng hipon na sariwa. So, binabad ko siya sa muna sa lemon. At ayan na nga. Ito ang kinalabasan. Ito ang finished product ng ginawa kong papaya salad. So, bago nga pala ang lahat, syempre, salamat sa mga subscribers at sa mga viewers. Sa lahat-lahat, salamat. At napapansin yung panoorin ng aking vlogs. So, okay guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan. Kasi, konti na lang, makakaabot na tayo sa hangganan ng okay, na sobrang higpit, grabe. So, okay guys, kain muna ako bago tayo magkwentuhan at ako yung may kape ako. Ito magkape. Masarap talaga pag may kalamansi ang pansit. Grabe. Tikman natin ang aking sarap ng papaya salad. Kaya lang medyo yung pansit kasi nauna, kaya pero ang sarap niya guys. Try nyo gumawa. Madali lang gumawa. May nagtanong sa akin noon paano ko ginagawa. Magdikdik ko kayo ng bawang. Pwede nyo lagyan ng sibuyas. Dikdikin nyo. Tapos chili. Huwag nyo lalagyan ng maraming chili. Huwag nyo gagawin yung mga ginagawa ng mga Thailander na 10 na yata nilalagay nila. Lagyan nyo ng kaunting asukal, bechin. Mayroon siyang patis. Ayun. At kung meron kayong anchovy sauce dyan, in short, bagoong, nilalagyan ko rin siya. Plus yung lemon, kamatis, yun. Kasi nilagyan ko nga ngayon ng hipon. Yun. Tapos gadyarin nyo lang yung itong pinakapapaya niya. Gadyarin nyo siya. So, ganun lang yan guys. Medyo dagdagan nyo ng yung mas masarap yung medyo maasim. The best. Tapos yung anghang niya, yung kayang-kaya nyo lang kainin. Ang nilagay ko lang dito, isang buong yung chili.
na matitikman niya talagang, malalasahan niya talaga na maanghang, pero hindi naman yung maanghang na maanghang. Yung kayang-kaya lang ng inyong bibig. Sarap ng pancit. Nakakasipon yung anghang. Pero carry pa naman yung anghang niya. Sarap. Kaya ito, natikman na natin tong aking Masarap yung kilawing hipon. Grabe. Sarap siya. Kung kumakain ko yun ng jumping salad, parang ganoon din. Yung mga taga-probinsya na alam ko, maraming kumakain dyan ng jumping salad. Masarap yun. Ganitong lasa ng hipon. Sa mga hindi pa nakakaalam ng jumping salads, guys, yung kukuha sa ilog na yung mga hipon na maliliit, lumulundag-lundag pa gano'n. Tapos tinitimplahan ng sibuyas, kalamansi, suka. Depende sa gusto niyang timpla. Ang sarap nun. Pero iba naman kasi hindi kumakain hindi ata kumakain ng mga ganun. Lalo na yung mga taga Manila, ganun. Sa probinsya yun. Ito guys, parang naluto na siya ng lemon. Medyo maanghang talaga. Pero kaya ko pa naman. Kaya pala yung mga Thailander, sarap na sarap sila. Nahihipon siyang sariwa. Yung ginagawa nilang salad. Masarap pala. Malansik sa mata ko. Pag nanonood kayo ng mga Thailand food, yung kinakain nila. Pero hindi ko lang kayang kainin yung mga siguro. Yung atay ng baboy. Respeto na. Nire-respect ko naman yung mga kinakain nila.
Kaya lang, hindi ko siguro kayang kainin yun, yung atay ng baboy na talagang tapos yung atay na baboy na sinasawsaw lang nila sa ginagawa nilang sawsawan. Hindi ko makayari yun. Pero okay lang sa akin yun na pinapanood ko sila. Respeto sa kanila. Kape nga pala ako kasi nagkape ako kanina, pero hindi ko parang hindi ko na feel. Kwento ko ginagawa sa akin ni YouTube. Alam niyo ba, dapat naka 1K na ako. I mean, naka 1K na. Yun na nga. Alam niyo, nagbabawas siya. I mean, syempre alam mo na yung, makikita mo na dun sa YT na gano'n na yung subscribers mo. Tapos biglang nag-less na naman siya. Nakakalungkot. Pero ngayon pa ba ako kung kailan malapit na, 'di ba? Ano naman natin talagang ganun kahigpit si Lolo ngayon. Yun lang, go lang ng go. Alam ko hindi lang naman ako. Yung mga guys, yung pag nag-subscribe kayo, nanood kayo maski 3 minutes lang. Kasi sayang din naman yung yung mga nababasurang subscribers. Katulad ko, pag nanonood ako, talagang pinapanood ko talaga yung mga video ninyo. Kasi sayang sayang yung mga hindi ko naman sabing panoorin nyo yung buong episode ng aking video. Mga 3 to 5 minutes lang naman. Para at least makita ni Lolo na nanonood talaga kayo, hindi lang yung nagsusubscribes kayo, talagang natitrace nila yon. So sa mga bagong subscribers o sa mga bagong YouTuber na katulad ko na hindi pa alam yung kasi pag tumatambay ka kasi sa sa YouTube, marami kang nalalaman, di ba? Nung una ganun din ako, may pa number pa ako, ganun. Tapos napapanood ko sa mga post ng mga ka-YouTuber natin na hindi pala dapat gano'n. So, natuto ako. Wala nung ginawa ko yung mga bagay na ayun, nag-gain na ng yung aking subscribers. Kaya, guys, sumunod lang tayo sa na YouTube. Para hindi magalit sa atin. O, diba? So, ayan, konti na lang, magiging 1K na ako.
Kasi ang ano ko lang, ang tingin ko kasi kailangan pag pumasok ka na YouTuber, maging masipag ka. Na, hindi ko naman sinabing 100% ano nyo yan i-full time nyo yung pagiging YouTuber ninyo kung may trabaho naman kayo, di ba? Ibig sabihin, singit nyo sa schedule nyo, ganon. Yung paggawa ng YouTube, ganon. Para at least hindi nasisiro yung ano nyo. Maski once or twice ano lang, isang linggo. Para at least laging merong ano. Diba? Sorry guys. May nagme-message. Meron daw nagme-message sa akin. Pupunta raw dito sa Taiwan ngayong. Dati na kasi siya rito. Nag-student visa siya. Dati siyang OFW nga pala, guys. Dati siyang OFW. Tapos, natapos na yung kontrata niya sa Pilipinas. Sorry. Wrong. Natapos na yung kontrata niya dito sa Taiwan. Ano ibig ko sabihin? Tapos, hindi na siya nag-renew. Ngayon, umuwi siya ng Pilipinas. Nag-stay siya doon ng mga 6 months yata. Dahil love na love niya ang Taiwan, ang ginawa niya, nag-enroll siya rito ng student visa. Tapos, nandito na siya. Mag-aaral siya ng 2 hours, tapos nagtatrabaho siya. Tapos after nung, hindi ko alam bakit hindi na siya nag-renew ng another term sa school. Pwede naman. Pwede ka namang mag-enroll hanggang Tapos umuwi siya ng Pinas. Hindi ko alam kung anong reason niya. Ang alam ko, pupunta siya ng Thailand. Yun. Kasi siya, parang LGBT siya. Siya, bakla. Ang alam ko, pupunta siya ng Thailand kasi mayroong paparitoke, ganon. So, ganon. Tapos, nung galing siya ng ewan ko, hindi ko rin alam kung natuloy siya ng Thailand. Tapos, nakikita ko na ng mga post na sa Pinas na siya. Tapos, last December, nandito siya. January. Nandito siya. Nag-tour siya. And then, ngayon, ayan, nag-message siya. Babalik daw ulit siya ng Taiwan. So, sabi ko, okay, sige, magpapabitbit ako. Nabayaran ko na lang yung shipping fee. Diba? Ayun, yun mini-message niya. Pinento ko lang sa inyo. Kaya yung mga hindi na nakakabalik. Kasi, yung hindi na nakakabalik, mag-tour na lang kayo. Yun na lang ang pinaka-the best niyan. Kasi, ang hirap kasing, pag nasanay ka na kasi rito sa Taiwan, lalo't okay naman dito. Pero laging gusto mong bumalik.
Kasi napakalapit lang ng Pilipinas. Napakamura lang. So, yung iba, parang gusto nilang bumalik. Kaya pag nag-apply sila. Kasi mayroong ano rito eh. May age limit. Dito. Kaya iba napupunta na ng Saudi. Ayun. Eh, syempre, pagka, ang kaganda, ang ano kasi doon, kaya nanggaling ka sa bansa na medyo malaki ang sahod mo, tapos napunta ka sa mababang sahod, syempre hanapin mo yung mas malaking sahod mo, diba? Namimiss mo talaga. Lalo dito sa Taiwan, open. Kaya mas maganda pa yung galing ka na ng Saudi, galing ka ng Middle East, tapos napunta ka rito sa Taiwan, mas okay yon. Kasi, di ba, hindi ka na mag-adjust. Kung dito ka lang sa Taiwan, parang sa Pilipinas ka lang din. Kasi nga, malapit lang. Parang ano lang din. Parang sa Hong Kong lang din. Grabe, naging favorite ko na tong papaya salad. Mula nung nanonood ako ng mga mukbang ng mga Thailander. Nakakaano kasi. Kasi mga gulay-gulay na kinakain nila ng sariwa. One time, gusto kong maranasan yon. Gusto ko imukbang yon. Yung mga sariwang gulay na kinakain nila. Yun lang pamilyar sa akin Kasi iba hindi ko kilala eh. At saka nga pala guys, no, yung ipil yung ipil-ipil, di ba, sa probinsya, yung mga taga Maynila siguro hindi nyo alam yun. Yung mga ipil-ipil na pinapakain lang sa mga kambing yata yun, or what, sa mga kinakain nila. Kasi yung bunga niya, di ba, may buto yun sa loob. Nakain nila talaga. Sino yung mga nakakapanood na diyan? Sabi ko, ipil pala yun, pwedeng kainin. Ang dami nilang kinakain na na mga pagkain na yung mga exotic food. Kung may mga sa mga Pilipinas, makain din ng mga exotic food yung ibang mga Pilipino, tayo o yung iba kasi na kinakain sa atin, hindi ko rin alam. Napapanood ko lang sa TV. Yung mga kinakain na ibang mga Pinoy. Ang dami ko kasi nilagay sa plato ko. Malalaki ng plato Daming pansit. Siyempre itong papaya sa salad, sobrang healthy to. Kasi walang oil. Harap.
Maubos ko itong papaya salad ko ngayon. Wala na, oh. Ubos na. Naka-aircon ako. Sa loob kasi ng bahay, mainit. Lasang-lasa ko na yung ano. Damang-dama ko na yung anghang. Nakakasipon. Punta ako kanina sa palengke, bumili ako ng wala lang, may mga binili lang ako ng kung ano-anong anik-anik. Yun, mga gulay pang pansit. Yun. Tapos eto nga, bumili ako nito. Para nga sa ano, matikman ko yung aking papaya salad na may ganyan. In fairness, guys, hindi ako nagbibiro. Masarap siya. Sarap siya talaga. Dami pa. Okay. Busin ko na lang ipon ko. Sarap. Sarap kumain pag gutom ka. Pero pag busog ka, wag kang kakain. Di ba? Hindi ka makakadami ng kain. So, bago ako magtapos, syempre, salamat ulit sa inyo guys sa pag-nood nyo na ng aking, sa mga nanonood ng aking mga video. Salamat sa inyo, sa mga nagsusubscribe, sa inyong lahat. Thank you guys, babu!